Tipik lamang sa pamahayag. Paminahon ta. Karon gusto sila ma-increase the rate, di ba? They want to increase the rate. Balaro na to tubig. Ilan na siyang dugangan ang atong problema. Di na sila mananghid na to. Can you imagine that? The lack of respect, the indifference, the arrogance of these people. So with that, Chairman, I don't want to say more. I think I have said my piece. I therefore move that in our other matters, we will include the resolution condemning vehemently the local waterworks administration, the general manager, the president, or whoever he is, for grave abuse of authority and for instigating the confusion and disorder in the management of the Cagayan de Oro Water District. Ang ako, di pa man tiyali ni siya kining notice of disallowance. Pwede po man niya maiklikar. Ba't ang pangutana, di ba ang tuyo na to nga nilingkod sila diya para ayuhon nila pagdala ang sistema, pamaagi sa atong water district, kay nagingon sila nga regular board, dili mga maayo, o pamaagi. Is this a reflection now? Is this a testament of good governance in the management of the water district? Common sense will say it's not. Now, Mr. Chairman, members of the City Council, this water district is not owned by Imperial Manila Lua. Nagtuon nagitingali kining Lua nga, kahit taga Manila sila, mga haud na sila. And we are secondary citizens of this republic. Ang ordinaryo lang ta, taga Cagayan ra ta. Kanang water district is not serving the people of Manila. They are serving the people of Cagayan de Oro. Matong pamahayag atol sa privilege speech mga aksyon kagapon adlaw ni Majority Leader sa City Council Edgar Camanlas. Nasa speakers linya ato sa pinabi kay doon natin mga pipila ka mga pautana o niya bot sa dato ipa-expound og ang iya mismong sukaranan nganong lugar mamrag nangugat siya kagapon labi na kay mga nagsupak sa pagdubailin. Kung sa Edgar Camanlas may buntag sir on the rekas magradyo. May buntag, Magnum John, may buntag, Magnum Aileen, mga isun to sa Dagbayan sa Cagayan de Oro. Salamat sa panahon, Magnum John, may buntag sa tahan. Konsyal, paki-expound ko og dugang be ang imo mismong mga sukaranan or basihanan kung ganong nangugat gid ka kaghapon sa unsay ang mahitabo ug unsay paghibuon ning mga isyu karong gitubang gumunhap nga gitubang sa COWD. Magnum John, salamat. Kining ako sa personal, wala mong ginako na magtingog-tingog. Yani, atong panahon nga nagtudlo ang LOA sa interim board o sa interim general manager sa local water district gini sa atong Dagbayan. Gidawat ko nga, okay, mamaka na inyong pag-vote, sige. So, ano man ni kabulan, so I was thinking, after sa unong kabulan, mahuman na ang iyong trabaho. Kaya gitawag ni sila nga interim. Meaning, temporary. Dili hantod-hantod. Unya, I was expecting ang ilang mandato niya itong pagtudlo sa interim board o sa interim manager na kung unsay mga dili maayong mga pamagi sa regular board, ilang ayuhon o kini mahuman nila sa unong kabulan. O nag-expect sa kita, ako personally nga, within that period, tingali ma-improve nila ang tubig na serbisyo na ihatag ka nato sa water district. Pero sa atong nakita, nga after 6 months, pimiwalik o saban nga ako na-feel o nakita na ako sa pagpadagan sa water district. But after 6 months, ang hitabo, gidugangan na siya na usab sa another 6 months. So, murag, usa na katuig. Wala lang gyapon ako kana kayo magreklamo. Wala kay ko I consider this perhaps kinahanglan pagtingali sa kining another 6 months ang pagpadagan sa interim board o sa interim general manager sa atong panubig. Kay tingali kulang gamay sa panahon. Karon humana ang sa katuig mga inapod sila og another 6 months. Mulang gihapon ang sistema, mulang gihapon ang itsura, mulang gihapon ang serbisyo, walay kausaban na dili ni maayo. Para kanako, this is murag binuang ini tinunto na o wala lugar, wala gibati sa luwa ang tinuod nga gibati usab sa katawan sa Cagayan de Oro. Mo kana Magnum John nga naka-desisyon ako gahapon
Ilabi na nga nakadawat ako sa mga informasyon nga dunay sa mga dunay kining reports sa Commission on Audit bahin sa mga disbursement diha sa Water District under na karon sa interim board o interim general manager. Now, this is not I think this is not kining unfair on the part of the interim board kay para kanako natagaan na sila og panahon. This is about service sa katawhan sa Cagayan de Oro. Ang City Council, the City Government of Cagayan de Oro has the full responsibility to respond, to exercise its mandate to protect the interest of the people. Mao kini ang atong gabuhaton karon nga ato lang ganang atong gatagaan og panahon nga sa pagatiman ang unsa kini mga yango sa katawhan nga maunta ang buhaton sa pagsubad dining interim board, but unsa nitabo walay nahitabo maulang gihapon. Second, gi-undermine nila ang function, ang trabaho, ang authority sa itong mayor sa pag-appoint sa board members diha sa Water District. Murag og gibaliwala nila og disregard nila kanang sovereign authorities atong mayor. The authority that was given to him by law nga siya ang mag-appoint sa kining members of board, dili ang law. Kung ugaling man dunay mga kakulian, dunay mga kakulangon, then law may intervene, but for a short period. Karon ang nahitabo murag ang luha ni function o nag-take over na sa function sa atong mayor. Now, this is this is not a war between the interim board and the regular board. Regular board. Magnum John. Kasamo kini kagubot kini sa luwa og sa katawhan sa Cagayan de Oro. Mo kana nga medyo ako nangugat gahapon tungod niya na nga panlantaw. Busa nga magnunjon nakapasal kita usa ka resolution gahapon condemning law nining gibuhat nining nga kining ahinsya sa gobyerno nga nakatag og kagubot na hinuon dinhi sa atong dakbayan. Girugangan niyang kasamok instead nga iyang hupayon ang kasuko sa katawhan, nagkadugang nino kagubot. Tingali dili ka kaapektuhan kay tuwa man sila sa Manila. But kita dinhi sa Cagayan de Oro naapektuhan kita. Ang mga konsumante, dili lang mga konsumante, kundi ang mga opisyalis sa dakbayan. Kaya lagi ato mga obligasyon ang pagtanaw nga ang interes sa katawhan, ang katawhan sa atong dakbayan, dili madaog-daog ug dili maperisyo. Mo kana Magnum John. Salamat. Sir, asa mo gibase ang imong pag-ingon nga walay kausaban sa pagpadagan sa COWD? Kay kung paminawon si Mr. Fernandez, murabag mo nagsilbing spokesman sab sa mga membro sa IBOD, kung interim board of directors, naako sila mga nahimo. Unya ang tahasab nga nagkapatong silang abaga, masabot ba nga di mahimo lamang sa usa ka pagpamilok? Kay plano pa, doon na pa'y planuhon, o daw na naman gani sila ay actionable plan ba ito nga lugar, target nga mahimo in 5 years time. Nga na, asan mo gibasi ito? Kanabang usabay sukdalan ni mo nga gibasi lugar gigamit para pagbihog may nahimo ba o wala ang nasgutan ng mga interim officers, Konsyal? Ang trabaho sa interim officers is to abot na limot na tingali sila, marang nagtuo sila nga sila na tingali ang regular board nga pwede sila sa serbisyo hangtod-hangtod kay ang regular board na may termino nga 3 ka tuig. Tingali nagtuo sila nga musubra pa sila niya na dili ka na mao. I think ang general manager nanghibalo sa iyang sitwasyon or posisyon o sa iyang limitasyon diha sa board o diha sa Water District kay gituwag na silang interim board.
They are not permanent board members. Therefore, dili sila makaplano og tagdi makatuig diha. Lugar sila lugar ang magplano na sila rasad ang mo implementar. Ang ilang trabaho is supposed to be kini limited unya focus sa lang kabutang nga makaya within a short period of time. Kung imo sang tanawon magnunjun mo man ang gapon ang serbisyo. Gapon ato sa kadlaw gani dinhi sa among balay dinhi sa makasandig dinhi sa Tibasak. Pita man ni brown kay ang tubig nga migawas sa atong faucet. Sir, kung ibase nato sa resolution number 34, no kato original gyud nga nag-intervene ang luwa sa pagpadagan sa COWD, usa dito sa mga gilakbitan mao ang pag-address pagpangitag solusyon sa NRW kining non-revenue water. Nga diin kung natong sabton ang mga pamahayag sa mga interim officer, dili basta-basta ma-address ang nasgutan nga problema. Kinahanglan sa og planning, ug nya dayon kung sa may nakabot sa planning, ipatuman, aya pa lugar masulbad ang nasgutan nga problema. Kining labi na matungod sa NRW, nga usasas mga rason kung ngano nga pobre kaayo ang agos sa tubig nato diha sa atong mga gripo. Doon na kay timetable sa imong pagpaminaw nga angay pagasundon diha sa katumanan sa nasgutan nga lugar paningkamot nga masulbad ang mga problema. Kunsyal, do you think mahumana, masulbad na sa unom lamang ka mga bulan? Kunsyal? Abi niyo Magnum June kana nga problema nagsugod ka na murag mga 20 ka tuig na matingaling milabay. Murag sa sa province pa ka anong panahon na siguro eh. So practice na na. So is that what they mean nga they will need 30 years to perhaps more than that para ilang masulbad ka na? Dili na ko magkakita ang rationale niya nga argumento, ha? Nga sulbaro nila ka nga problema nga wala ka masulbad sulos 30 anyos. Kinsa ba sila nga makasulbad yan? Kabalota nga makasulbad niya na kung serious kita, kwarta ramang yun, manghulam para ayuhon na to. That could be the recommendation. Doon na ba'y kwarta ang luwa? Kay supposed to be ang luwa is the source of assistance sa atong Masawatan District. Mo man gani nga doon na sila gagahuman nga makapuin sa interim board kay pwede kita mahulam ta kanila. Kung di kita kabayad, then that's the time nga musulod ang ilang interim board. Now, wala man may ang angay unta itabang ka na to sa law is not the appointment of this interim board, but to allow us to borrow money or to guide us where to source funding para pag-correct ni ana nga problema. Kay dili man kana nga non-revenue kining water nga na waste o na lugar na usik dili ka na masulbad sa mainlaki nga mga managers o mga members of board. Simple lang, kwarta kapital pila unsaon paggamit then mo ka na ang solusyon. So dili ka ng tao may ibutang nila, kung dili kwarta ang ibutang nila. Kamo tag tao na may tao daan nga able sa pagpadagan. Mo man na. Kumo ka na ilang problema din kwarta ang atong kabulutan kagani kabulutan ko pili atong kabulon na gani karon ang atong water district. I think the interim and the regular board kung pila gid ang angayan natong hulaman para maayos o matulid kining atong mga kaning atong mga linya sa tubig kay pulihan man na kay gipagtaya naman mo man kana nanay mga leakages mo kana ang angay nilang buhaton dili kay maglingkura sila diha sige hunahuna ang kabulo naman ta unsay ilang angay buhaton ang akong gitanaw sab sa resolution Magdum Island nga nagbutang diha nag-intervene ang luwa sa pagpadagan sa COWD nga nagbutang silang tao para maoy mopuga sila mga utok ug maghimo og mga plano mangita og mga lugar pamaagi kasulbaran sa problemang giatubang sa COWD. Unya kung naa pastar na dili kay magpadayon sila diha hangtod-sangtod kun dili niya naman kamunang mga regular nga mga officers ang magpatuma ni ana aron nga masulbad na ang nasgutan nga problema.
kining konsyal. Mana kung tanaw ba kay sa word lang interim. Wa may interim nga forever. Wala may interim nga forever. It may be extended pero wala gi forever. Kay interim god sa word lang interim temporaryo. So basig mauna ang konsepto nila nga okay, butang tag tao, planuhon ninyo, pangitaan ninyong solusyon, unya kung naan ninyo nakita ang magpatuba na mao na kadto mga regular officers, pamutos na mo diha, puli ang mga regular officers kining konsyal. Yes, mo ka na akong pagtanaw. Mao ka na ang atong pagtanaw. Kay ang pagdala sa water district, wala gid kabutang sa balawod nga ang magdala sa water district hangtod sa hangtod. Mao ang interim board. No, it's the regular board. It's the regular board. And in fact, ang atong luwa naman gani sila authority to discipline the board. But wala sila authority to replace the regular board with interim board with an indefinite term. Dili ka na pwede. Ako di ko masugot niya na. Kaya sa gingon ko nalagi, kung himon ka na sa luwa, then that means ilang gi-usurp ang authority sa mayor to appoint the members of the board. Sir, sa mga interview namo ni Sir Fermin Harales, lakbit man siya nga doon na siya'y lugar gisubmitir ba ito ganito sa luwa ay thought nga na presentar na niya sa City Council. Siyam ba ito ka mga actionable nga mga lugar pamaagi para mo mag-address sa problema sa COWD? Kini bang siyam ka mga actionable nga mga pamaagi na-presentar na ba nila sa City Council? Kay basin og naa naman yung siyam ka mga actionable nga mga pamaagi, pasig kaya na sa mga regular officers ang pagpatuman ni ana o ang pag-aksyon sa nasgutan ng mga pamaagi para masulban ang problema. Na-presentar ba nila ni sa inyo, Konsyal? Kalau sa Diyos, Magnum John, wala gyud, kabatian na o sa kadawat. Majority leader ako diya sa City Council. I should know kay ako ang gipreparar diya sa ang akong committee ba, ang laws and rules may preparar sa agenda. Wala gyud. Walay notices. Wala communication. Nagtuo kung na-presentar na City Council na magdumailin kay para makaingon sa City Council ana sila nahimo ang issue ba ni kung naa ba sila nahimo o wala. So nagtuo kung na-presentar na kay in fact nakadawat gani kung kopya man to pero wala ko mabasa gid ang tanan. Nakadawat kong kopya sa 9 ba to ka mga actionable nga mga pamaagi, mga lakang para masulbad ang mao nga problema kini nga konsyal kay kung sa word lang actionable meaning maaksyonan ang nasgutan nga mga pamaagi. Lugar inunta ang maka-aksyon ra mauras sila mismo ang ang mga interim officers dili maka-aksyon kining mga regular officers. Ito kung maka-aksyon sab na. Magdumailin maka-aksyon sila kay in fact mga eksperensyado na ni sila kanang acting IGM dia gikan na mismo sa ubos nga ranggo ning saka og nahimong assistant general manager nahimong acting manager karon. So basin og og maistoryahan basig maing na nato ang interim ba nga nya naman inyong siyam ka mga actionable nga mga plano. So ang mo patuman na lang ani, human inyong trabaho, ang mo patuman na lang ani kini nang mga regular officers. Pero lagi na kung paminaon sab dato si Mr. Premier Harris murag naa pagiwa pamatiwas daw nila ug angay pang trabaho nila mo nang another 6 months after sa extension nga 3 months naging 9 months sila unya doon gidugang 6 months so maging pila na ba 6 months plus 9 maging 15 months ang ila mismong paglingkod kung galing magkapadayon sila paglingkod. Konsyal. Mo gini, mas mo man bitaw ko na Magnum John nga sa akong special report nako kanang dimension ko kana nga wala naman ang gibatasan kini sila nganong di makikita nila gapahibaluon bisag gani ang luwa dili magsaba nga ilang i-extend ang ilang interim board. Ang interim board dili ga-communicate sa ato kung sa ilang gihimo dia. But as I said, I cannot see a time frame para sa interim board. Dili man nato matawag ang usa ka butang nga interim kung walay time frame kanang wala bay limit ba. Unlimited ang ilang duration sa ilang ang ilang pagpuyo diha sa Lowa sa Water District. Dili gyud ko musugot niya na kaya kinang mura na dayon nga
mura na lagi gingon na nga gikuhaan na kita sa gahum ang dakbayan gikuhaan na sa authority. Oo. Gidisregard na ang authority sa atong mayor o sa katawan sa Cagayan de Oro to decide. Mm-mm. Mga aksyon na itong kauban karubuntaga, mao si Consul Edgar Cabanlas, ang majority for leader sa Konseho. Sir, unsay epekto sa resolution of condemnation? Unsay maging epekto tuod? Galaob ba mo nga bation lang og kaulaw ang mga interim officer ug mamoto sila, or naay other effects sa pagpasar ninyo sa mga resolution condemning sa luwa? Of course, may tagluwa, apela ka ng mga interim officers diya sa pag-intervenir sa pagpanagan sa COWD. Konsyal. Ang mga ato niya is kining pressure. We are exerting pressure sa LOA nga aron nga makamata sila. Makamata sila. And this is also kani kasang resolution nagtuo kami nga moabot kini sa presidente. Moabot kini sa mga dagkong tao sa atong nasod nga mo'y mutabang kanato sa pag-pressure sa LOA ngano nga nahitabo kini sa Cagayan de Oro. Cagayan de Oro sa prime city. It's a major, one of the major cities sa atong nasod. Unya karon niya ang LOA nga dili ka pamati sa reklamo sa katawhan, pwede ba din na nga ato maganing water district dili man isang tagya din di man ang LOA. So ato kanang gihimo uban sa pagtuong nga makamata ang LOA, because after this is just another step. This is just another step sa partisipasyon karon sa atong city council nini nga kontrobersiya. Next, kung dili pa sila mamati ni ana ang LOA, then ako personally, as ingon ko na kagahapon sa city council, I will then move to declare the members of the LOA, the general manager of LOA, persona non grata to the people of Cagayan de Oro. So another chance na lang kini. Another chance sa ila to redeem themselves. Umingon sila karon nga, okay, sige, last na lang gikining 6 months. Para na ko, okay, sige, parang isamok. Pero they have to put an end. They have to put when. They have to say when, kano sa kana mahuman ka nilang trabaho dia. Aron nga, ma-normalize ang function, ma-normalize ang dagan unya diya sa itong water district, o kita usab sa Cagayan de Oro, dili na kita kita niya ng kasamog, demonstration, mga pulis, unsa nga na diha, uban pa nga mga kaguliang nga nakadisturbo sa itong matag-adlaw nga panlihok. Okay. Consul Edgar Cabanlas, sir, salamat kayo. Thank you, sir, sa mga panahon. Salamat kayo, Magnum John, Magnum Eileen, sa inyong gihatag ka na mga panahon o maayong buntag sa tanan. Inyo debate mga aksyon ng majority for leader sa Konseho, Consul Edgar Cabanlas. Si Consul Ayan Atsas, kinsa usab maoy minority for leader sa Konseho, doon nasab siya mga panahon kagapon daw nga nasabot ko nga mura og nagasupak sa unsa may ginaabante ni Consul Cabanlas kagapon lawa, labi na kining resolution nga buti papasar pa kagapon daw nga mag-condemn sa LOA o sa mga interim officers diya silang pag-interview sa pagpadagan sa COWD. In fact, na ato nakalakbit ay nung siya maghapon to or si Consul, naman lang Consul na mention yun sa akong pagpaminaw, nga nag-ingon nga marag walay maingon nato katungod or gahom ang City Council sa pagpanghilabot kunon sa may lugar kahimtang diya sa COWD ang pagpadagan ini. Yun na kung kadunggan. Paminaw sa nato, parang tataw, mga aksyon pamahayag sa ni Consul Ayan Atsas. Paminaw sa nato yung pamahayag. Mr. Presiding Officer, when I observed the report and comments of my fellow councilors, I found there is a misrepresentation of facts about this issue, Mr. Presiding Officer. You know, Mr. Presiding Officer, the interim general manager was appointed by the office of the president under the LOA. And nisulod sila sa atong COW to manage by the virtue of the appointment of the office of the president. Now, here comes another appointment of
Engineer Nahiyal, Idna Nahiyal, her appointment was coming from the set-aside board of the COWD. Now, I am asking Mr. Presiding Officer, which is more weight, the appointment coming from the office of the President or coming from the set-aside board? Now, the set-aside board, by operation, they don't have yet powers because there are already existing IGM in this particular issue, Mr. Presiding Officer. Now, if you recall, Mr. Presiding Officer, there is a prohibition of the intervention in the on the LUA na gani up until now there was no final decision about this case, Mr. Presiding Officer. Then I'm also asking, Mr. Presiding Officer, unsa may participation sa local government it comes to appointments of the new board or the new management of the COWD, when in fact there is already appointment coming from the office of the President through LUA. On an interim status. Yes, in the interim status, Mr. Presiding Officer. I still believe, Mr. Presiding Officer, that the IGM or the interim general manager or the interim board has still the existing authority. As well, when I heard about the audit reports, Mr. Presiding Officer, it is all about AOM or the so-called Audit Observation Memorandum. You know, in AOM, it is a written document that informs an agency about the deficiencies found in the audit, but it is not yet a disallowance, Mr. Presiding Officer. Still, they have the chance within 15 days to answer. Then after 15 days, if the agency is failed to answer the audit or the EOM, Mr. Presiding Officer, then such time COA will render a notice of suspension until such time it will ripen into disallowance. For now, Mr. Presiding Officer, the audit report or the observation of our good presiding of the good reporter is not yet ripe. Wala pa siya ang unta hisgutan, Mr. Presiding Officer. So mo kini akong stand, Mr. Presiding Officer, that there is a misrepresentation of facts to inform the public. So I hope nga maplastar nga ito ni nga mga observation, Mr. Presiding Officer. Thank you, Mr. Presiding Officer. I'm really sorry, but the chair. Okay, so mato mga igsuon ng pamahayag na ni Kunsyal Ayan Christian Atsas, ang Minority Leader sa Konseho. May nabita sa karubuntaga pero sa ripa, maminaw sa tagpanumdum.